Hello everyone, good day. For our subject, Strength of Materials, let's have our lesson 3 entitled Thin-Walled Tubes. So, for our objectives, we have understand what a thin-walled tube is, know why thin-walled tubes are important in architecture, and identify why they are used in buildings. So, why do we use hollow steel pipes instead of solid rods? So we have here a general explanation why sometimes we prefer to use thin wall, because hollow sections where the wall thickness is small compared to the diameter, and they are strong, lightweight, and material efficient. So for some, mas prefer nila na gumamit ng thin-walled tubes or yung hollow sections compare sa isang solid dahil sabi nga nila kapag kasi solid, masyadong maraming nasasayang sa loob. Hindi ba pag solid is buong, for example, solid siya na column. So, buo siyang concrete. So, sabi nga nila, masyadong maraming nasasayang sa loob, and at the same time, mas mahal yung presyo niya compare sa isang hollow section. So, sa pag hollow section kasi, for example, ganyan, mas cost efficient siya, mas mura, and at the same time, mas strong and lightweight siyang gamitin for our construction. Ayun. So, we have here an example of our thin-walled tubes. So, kung nakikita nyo itong ating pinaka-stand ng isang ating windmill. So, ang ginagamit natin dyan is thin-walled tubes or hollow section. And at the same time, yung ating scaffolding, hindi rin po siya buong steel. So, ano din po siya, thin-walled tube din po natin siya maiko-consider. So, if ito, for example, sa scaffolding, gagamitin natin, buo siya na merong laman. Hindi siya ganyan na thin wall. Hindi po ba mas mabigat siyang gamitin and mas mabigat siyang i-assemble sa ganitong way. So, mas mahihirapan tayo na gamitin kapag buo. Not unlike pag ito, thin-walled siya, kapag i-disassemble or i-assemble natin ang isang scaffolding, mas magaan yung ating mga thin-walled tube na ginagamit. Okay. So, what is thin-walled tube? A thin-walled tube is a hollow structural member in which, okay, so kukonsider natin ang isang bagay as a thin-walled tube if ang thickness daw niya is less than yung radius over 10. So, kung yung thickness natin is mas less than sa ating radius over 10, considered na daw siya as thin-walled tube. So, saan ba natin mahanap or ma-identify yung thickness tsaka yung radius? So, we have here our hollow steel. So, imagine na itong dash line niya, yan yung pinaka, niya lang, kumbaga, boundary. And itong part na to, wala na to, na siya, butas. Diyan, ayan. So, yung pinaka-radius natin is mula doon sa center natin hanggang doon sa ating boundary. Yun yung inner radius natin. And mula dito sa ating boundary hanggang dito sa pinaka-outer diameter natin, yun yung kinoconsider natin as yung thickness ng isang tube. Ayun. So, meron din tayong two types of thin-walled pressure vessels. Una is yung cylindrical thin-walled pressure. So, ito yung example natin for our cylindrical thin-walled pressure. And let's discuss kung ano yung magiging formula natin for
this one. So, under cylindrical thin-walled pressure kasi meron tayong two types of stress. First, i-discuss natin is yung tangential stress, circumferential stress, girth stress, and hoop stress. So, iisa lang po yung tinutukoy po nito. Yun nga lang po is sa ibang book, iba po yung ginagamit nila na term, pero iisa lang po yung tinutukoy niya. So, sa ating cylindrical thin-walled, sa ating tangential stress, identify lang po muna natin saan man nagdi-distribute yung pinaka-pressure natin. So, when it comes po sa ating tangential stress, ang pag-distribute po, so for example, naka-extend po to. So, sorry for my drawing. So, extend lang natin siya. Ayan. Okay, so for example, ganyan. Ganyan yung ating cylindrical thin-walled pressure. Yung ating pressure na sinasabi is na distribute po siya dito sa area po natin na ito. Ngayon, ang nagre-receive naman po ng pinaka-stress natin is yung tinatawag po natin na thickness ng ating cylindrical vessel natin. Ayan. So, ngayon po, kapag po kasi tinawag na cylindrical, tapos ang pinapahanap is yung tangential stress, sa madaling salita po, para hindi po kayo mahirapan, ang ating, kumbaga, ang ating formula for this one is yung tangential stress. Let's just use yung pinaka-common, yung tangential stress, nire-represent ni sigma sub t is equals sa ating P or rho times yung inner radius over thickness. So, lagay lang po natin yung kanilang mga nire-represent. So, ito po is yung tangential stress. Yung rho po is yung ating pressure. Yung ating Ri is yung inner radius. And then yung T is yung thickness. So again, etong formula po na to, same lang po yan sa stress is equals to force over area. Yun nga lang po, ang pagkakaiba, dito sa ating tangential stress, nire-represent po natin ang force as yung pressure times yung inner radius. And then yung area po niya is yung pinaka-thickness po niya. Ayun lang. So, para mas madali nyong ma-memorize, gamitin natin yung pinaka-mnemonic po niya na since etong rho is like a P and we have Ri over T, para lang po siyang tangential stress is equals to pre-T. Ayan. So, para mas madali lang pong i-memorize, pre-T. Okay. So, pangalawang stress na ating mahanap or ma-identify for our cylindrical thin-walled tube ay yung longitudinal stress. So, dito naman po, ang ating pressure is nadidistribute po siya dito sa part na ito. So, kumbaga, yung pinaka top part ng ating, top or bottom part ng ating cylindrical tube. Okay, so yung stress naman po is nagdi-distribute po siya, itong arrow na to na nakikita nyo, dyan po yung pinaka-stress nung ating tube. Ayan. So ano naman po yung magiging formula for our longitudinal stress? So stress sub L is equals naman, halos same naman siya. Yun nga lang po, P Ri over 2T. So, same lang mo din po yung kanilang nire-represent. Ito lang po is longitudinal stress. So, same lang din po yung, kung mas gusto nyo mapabilis yung pagme-memorize, sigma sub L is equals to pre
over 2T. Parang pre-2T. Pre-2T siya namin minememorize. Ayun. So, basta tatandaan nyo, pag longitudinal stress, PRI over 2T po siya. Ayun. So, next, other type ng ating thin-walled tube is yung spherical thin-walled tube or yung spherical thin-walled pressure natin. So, kung kanina is meron tayong cylindrical, so ito naman is yung pinaka-spherical shape naman. So, based naman din talaga sa drawing, makikita naman natin yung pagkakaiba nila. Okay. So, we have here, ano ba yung pinaka-stress na nafe-feel or nag-a-act sa ating spherical thin-walled tube. So, para po sa ating spherical, ang stress na stress na nag-a-act sa kanya mismo ay ang tinatawag nating longitudinal stress lang po. So, ano po ba yung, again, ano ba ulit yung formula ni longitudinal stress? So, same lang po siya sa ating cylindrical. Stress sub L is equals to yung pressure times yung inner radius over 2T. So, halos lang naman po, bearable naman yung pagme-memorize ng mga formula natin. So, yung pressure po dito, nag-a-act po siya dito sa area po na to. And then, yung ating stress, nag-a-act po siya sa thickness part nung ating sphere. So, ayun po, always yung stress po is andoon sa may pinaka-thickness nag-a-act. Okay, so I hope naintindihan nyo po kung ano yung mga formula and kung saan kinukuha. So, again, pinaka-basis or base formula lang po natin is yung ating stress is equals to force over area. Okay po, meron po tayo ditong example number 1. So, a cylindrical steel pressure vessel has hemispherical end caps. The inner radius of the vessel is 24 inches and the wall thickness is constant at 0.25 inches. When the vessel is pressurized to 125 psi, determine the stress in the cylinder. So, let's write muna yung ating mga given. Sa given, meron po tayong binigay na inner radius na 24 inches daw. And then, meron po tayong binigay na data for ating thickness na 0.25 inches. Also, meron din po tayo no value ng ating pressure which is 125 PSI or pounds per square inch. Ang hinahanap ngayon is yung stress. Ano po ba yung stress? Since wala pong nabanggit, let's just solve yung dalawang stress natin, which is yung tangential stress na nire-represent ni sigma t, tsaka ni longitudinal stress na nire-represent ni sigma L. Ngayon, ano po ba yung mga formula natin for this unknown? Hindi po ba si ating tangential stress yung ating pre-T na formula and yung longitudinal stress natin is yung pre-2T. Ayan. So, paano na natin ngayon siya isosolve? So, let's use yung mga formula natin. Substitute lang po natin yung mga value natin. So, since ang pinapahanap po is yung stress, yun na po mismo yung tangential stress. And then, substitute lang po natin yung mga data natin dito sa ating formula. So, we have here our pressure na may data na 125 PSI times yung inner radius na 24 inches over yung thickness na
0.25 inches. So, kung isa-substitute lang po natin din yan sa ating calculator, so, wala naman pong ibang function na kailangan gamitin dyan other than yung fraction na function since meron tayong numerator and denominator. So, if isa-solve po natin, meron po tayong 12,000 ang ating unit po will be ano na po ulit ang ating unit will be PSI lang din po. Kasi po, makakancel yung ating inches dito and then yung inches po dito. Therefore, yung PSI lang po yung may iwan for ating tangential stress. So, meron na po tayo nung tangential stress. Next po, so dito na lang po yung katuluyan. So, meron po yung ating longitudinal stress. Again, kailangan nyo lang pong i-substitute ulit yung mga data given. So, 125 PSI times yung ating inner radius, 24 inches. So, ang pinakaiba lang naman po ni longitudinal kay tangential is that meron pong over 2 kay longitudinal stress. So, times yung thickness po. So, since in over 2 lang po yan, mas madali, kalahati lang din po nung ating tangential stress. Ang kakalabasan po natin na value is 6,000 PSI. So, ganun lang din po kadali yung ating, kumbaga ating thin-walled pressure. Ayun. So, if there is any questions or clarifications, you can send me a message through Messenger or sa ating Google Classroom. So, ayun lang. I hope you learn something regarding sa thin-walled tubes and have a good day. Thank you.